Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating hindi muna live consultation kundi isang video recording tungkol sa kung bakit hindi tumataba ang mga anak niyo. In fact, kahit kumakain ay pumapayat pa rin. Okay? So, kaalis lang kasi po yung pasyente kanina. More than 1 year old na pero hindi pa umabot ng 10 kilos. Okay? Kasi po, pag umabot na ng 1 year old, at least ang anak po ninyo ay kailangan po ng ang timbang po ng anak niyo ay dapat po at least 10 kilos, no? Pag 2 years old, ang timbang po sa anak niyo ay kailangan 12 kilos. Yung kanina 1 year old ang kanilang anak pero 9 kilos. So in other words, malnourished, no? Okay? Kumakain naman daw sabi ng nanay at tatay, ha? Okay, kaya lang po, ang tanong natin, bakit hindi pa rin tumataba? No? Kasi po, ang number one dahilan kasi, kung bakit hindi tumataba ang mga anak ninyo ay, pagkatapos ng kumain, hindi kasi sila natutulog kaagad. Okay? Kasi ang dapat po kasi, patulugin kaagad. Walang masama sa pagtutulog. Okay? Hindi totoo na, anong tawag nila, may patso or mag-urom or yung bang hindi na magigising galing sa tulog kasi busog pa daw, nakahiga or nakatulog na kaagad. Hindi po totoo yan. Okay? As a matter of fact, ang tulog po kasi ay ang pinaka number 1 gamot para mananatiling malusog yung katawan natin. Kumbaga, para sa akin, laughter is not the best medicine. Okay? Tulog, sleep is the best medicine. Paano magiging best medicine ang laughter kung magkasakit ang isang tao, sa palagay mo ba, makakatawa pa siya? May nararamdaman na nga siya Paano siya makatawa? Diba? So, paano magiging best medicine ang laughter? Okay? Samantala, pag may sakit ang tao, kaya po matamlay, no? Kasi sinadya ng Panginoon yan ginawa niyang tao pag meron nararamdaman, talagang magiging matamlay. Otherwise, mahirap na, may sakit na, magiging masigla pa, paano yung sakit? Lalo maglala yan. Kasi pag masigla ka pa rin at galaw ka pa rin ng galaw, babagsak lalo yung immune system ninyo, paano yung sakit ninyo? Kasi karamihan ng sakit po natin ay dahil po sa pagbagsak ng immune system natin. At lalong babagsak ito kung mananatiling masigla tayo kahit may sakit tayo. Kaya po naging matamlay ang isang tao at palagi matutulog na, ay gustong-gusto matulog na lang kasi sinadya ng Panginoon yan para mas madali maka-recover ang pasyente. Kaya para sa akin po ay sleep is the best medicine. Kahit wala kayong sakit, sleep pa rin ang pinaka-importante. Lalo pag may sakit kayo, sleep pa rin ang is the best medicine. Walang iba. Okay? So, anyway, balik tayo sa yung pasyente po kanina. Ang sagot po natin dyan kung bakit po hindi tumataba ang anak ninyo ay kasi po pagkatapos ng kumain, hindi sila matulog.
Kailangan po yan. Lalo pag wala silang pasok, walang klase. Pagkatapos ng tanghali, tulog ka agad. Ha? Oh. 1 p.m. to 4 p.m. 3 hours dapat ang tulog. Ha? Pagising sa alas 4, mag-snack sila kaagad. Ha? Dapat po, may gatas yan. Kasi ang gatas po, may protina. Huwag po juice, huwag po soft drinks kasi walang protina. Gatas plus biscuit. Oh. Ang biscuit, carbohydrate. Oh, may konting protina kasi may itlog yung biscuit. Ha? So, yun po ang pinakamagandang snacks. Para lalong madagdagan yung timbang po nila. Dahil sa meron silang kinain na snacks. Okay? At yung kinain nila sa tanghali, okay, dahil natutulog sila kaagad, ay hindi po nasusunog. Okay? Habang nakahiga, habang nakatulog. Yun po ang sikreto kung paano natin ipataba ang inyong mga anak. Para yung kinain nila ay hindi masunog. At anong mangyari pag hindi masunog? Siyempre, ma-absorb sa bituka at saan patungo yung sustansya galing sa pagkain? Siyempre, patungo sa lahat ng parte ng katawan. Sa balat, sa muscle, para mas maging malaki yung muscle, para yung balat natin meron rin konting taba. Para may laman po yung balat. Kumbaga, para hindi magiging skin and bones yung mga anak ninyo, kailangan patulugin. Ayun. Pagkatapos ng hapunan, anong gagawin ng mga anak ninyo? Pag hindi mag-aaral, kailangan matulog. Para yung lahat ng kinain nila sa hapunan ay ma-deposit na naman sa katawan nila. Balat at muscle. Yun. Kahit magsi-cellphone sila, hindi talaga ma-deposit yung kinain nila. Kasi pag nagsi-cellphone, mamaya tatayo sila, pupunta sa CR, mamaya maglalaro pa, magsasayaw. Oh. So, masusunog yung kinain nila sa hapunan. Wala na silang sobra, okay, para ma-deposit sa katawan. Lalo pag konti lang yung kinain nila, mas magalaw pa sila. Lalong masusunog. Hindi lang yung kinain nila, pati yung mga muscle nila, masusunog rin. Kasi konti lang kinain nila, mas malikot pa sila. Kaya po, makikita natin, pati yung mga muscle nila, napakaliit. Kasi po, hindi po natutulog kaagad pagkatapos ng kumain. Naku, wag na kayo maghanap ng mga milagro, katulad ng vitamina, yun palagi ang hinahanap ng mga nanay. Dok, ilang beses ko na pinapalitan ng vitamina ng anak ko, ayaw pa rin tumaba. Siyempre, hindi naman vitamina magpapataba. Ano ba nasa isang kutsarita ng vitamina? Wala naman yung masyadong calories, except yung tamis ng vitamina, yung syrup, konting calories lang yan. Pero, naku, paano tataba sa isang kutsaritang vitamina? Huwag kayong maghanap ng instant na solusyon or milagro. Okay? Kasi po, ang kailangan kasi dyan ay ang nanay at tatay po ay dapat merong disiplina sa sarili para marunong sila magdisiplina na rin sa kanilang mga anak. Kasi kung ang tatay at nanay pagkatapos kumain, nagsiselfone, syempre pabayaan nila yung mga anak nila magsiselfone rin. Kaya po ang mangyari, syempre hindi tumataba yung mga anak nila. Kaya po yung kanina nagtanong yung nanay sa akin okay, bakit daw hindi tumataba yung anak niya? Sabi ko naman, kasi po, hindi niyo patulugin muna yung cellphone ninyo, para makatulog yung mga anak ninyo, dapat patulugin rin yung sabay yung cellphone ninyo. Kasi pag gising na gising pa rin yung cellphone ninyo at pinabayaan niyo yung mga anak, syempre, nagsi-cellphone lang kayo, hindi niyo pinapatulog mga anak ninyo, hindi yan tataba, di ba? So, kailangan talaga magkaroon ng disiplina muna ang mga magulang. In other words, hindi po vitamina ang kailangan ng mga anak ninyo, kundi
disiplina. Okay? So, yun po ang dahilan kung bakit po hindi po tama yung anak ninyo. Okay? At syempre, dahil po yun ang number one dahilan, pag inalis po natin yung number one dahilan, syempre, yun rin ang number one solution kung paano natin ipapataba yung mga anak natin. As simple as that. Without spending, okay, for vitamins. At mas makakatipid pa kayo. Hindi na kailangan mag-vitamins. Bakit mas makakatipid pa kayo? Syempre, pag natutulog po kayong lahat, pinapatay rin ninyo yung ilaw Okay? Hindi na kayo masyado nagcha-charge ng cellphone kasi pinatay na ninyo ng maaga, di ba? Ganun lang po yan kasimple ang solution natin. At kailangan na kailangan po gawin ninyo yan. Kasi po, napaka-crisis po ngayon. Maraming salamat po.